klase ang buhay sa dati. Ang Amerika'y walang katulad. Maginhawa ang buhay sa dati. Ngunit meron lang akong isang reklamo. Yes, I do. What's up mga chong? Another day, another vlog. This is Kuya Jerps, and kung napaklik ka sa video na to, marahil naiisip mo na mag-migrate. Ayaw mo nang ma-stuck dyan sa kinatatayuan mo ngayon, and napapaisip ka kung ano bang buhay meron sa ibang bansa. Shoutout sa apartment ko na napakaganda. Gising ka araw-araw sa ganyan. Let's go! Ayun nga, wala naman talaga akong balak mag-migrate. Gusto ko lang trabaho sa opisina, tapos kumain. Pero habang tumatanda, parang nare-realize ko na may mas gusto pa ako gawin sa buhay ko. 2007, first time kong pumunta sa ibang bansa dito sa States, tourist. And then, nung nakita ko, parang may nag-open na spark sa isip ko na gusto ko rin ma-experience or tumira sa ibang bansa na iba pala, ano kayang feeling, no? So, kung nag-iisip ka ng ganyan, ito na yung video. Ito na yung sign na kung may paraan ka mag-migrate, gawin mo na. So, yun na nga, kung ikaw may opportunity ka mag-migrate, simulan mo na ngayon as of this moment. Huwag ka nang maghintay na magpantay-pantay pa ang mga signo sa kalawakan dahil hindi yan mangyayari kung hindi ka gagalaw. Ito na yung sign or video na hinihintay mo. Ito na yon. So ano bang meron sa Pinas? Bakit mo gusto mag-migrate? Number 1, ito ang reason. Manood ka sa video na to. May decanter. Yes. Sosyal. Pero hindi naman namin nagagamit. So pa-open siya pag ganyan din. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Ayan. Isa yan sa malaking dagok sa buhay natin. Araw-araw, mga balita sa TV, negative, corruption. So, itong dalawang sasakyan na nakikita nyo sa video na to, so sa Pilipinas, ang presyo niyan is around 30 to 40 million ang isang piraso. Kasi makakabili nun. Walang makakabili nun, guys, kung normal kang tao. Anyway, ilista mo sa balota, corruption. For sure, may iba pa yung mga sasakyan na hindi nasa video. So, kung pupunta ka rin lang sa ibang bansa na may corruption, doon ka na sa bansa na may bumabalik sa'yo, no? Naramdam mo na merong galing sa government na nakakatulong sa'yo sa binabayad mong tax. Okay? Number 1, corruption. So, ayan. Dahil sa tax mo at nagandahan si ate sa payong, ay bumili siya ng Rolls Royce. Salamat sa 12-hour shifts mo at sa mga araw na hindi ka natulog. Thank you. At nakabili sila ng ganon. Sarap, di ba? Yun na nga, kakatapos ko lang makipagpaluan. Di naman ako marunong. Next one is financial and karapatan. So, yun na nga, lagi ka nagpapadala sa mga mahal mo sa buhay. Guys, okay lang yan. Wala tayong problema dyan. Ang problema, kung yung kinikita mo pangsaktuhan lang sa'yo. Hindi ka mabubuhay dyan. Lalo na kung yung natitira sa'yo, kakarampot. Lagi kang making ends meet. So, kung ang sweldo mo sa Pilipinas, ganyan lang. Kung may opportunity ka na mag times 2, times 3, times 4 ng sweldo mo sa ibang bansa, i-grab mo na
no? Kasi hindi ka habang buhay na bata, hindi ka habang buhay magtatrabaho, and hindi ka habang buhay na malakas. So, doon tayo sa rights, no? Masarap doon sa bansa na kahit ano man estado mo sa buhay, maganda pa rin ang tingin sa'yo. Nasa baba ka, nasa taas, goods lang. Pero hindi ko naman sinasabi na dito sa bansang kinatatayuan ko ngayon, ganun. Pero guys, syempre, wala namang perpektong bansa. Merong racism, merong mga negative sa environment, sa paligid, mga nababasa mo sa social media. Pero pwede mo rin sabihin sa sarili mo, dito na lang ako sa Philippines, kuya, kasi lahat kamukha ko, first class citizen ako dito. Doon sa ibang bansa, baka ikahiya lang ako. Guys, kung ganyan ang mindset mo, wag ka nang mag-migrate. Kung ang nasa isip mo pa lang, pag nag-migrate ka, magiging second class citizen ka, boom, nakatatak na yan sa noo mo, nakatatak na magiging second class citizen ka. If you set up yourself for failure, then matik, magfe-fail ka talaga. Pag migrate mo, dapat ang mindset mo, taas noo, bakit? Pilipino ko, taga dito ko. 'Di ba? Pag may nakita kasi ate, would you date a Filipino guy? Right, next question is, would you date a Filipino guy? Maybe. Maybe, yeah? Depends. Yeah? Yeah. You think you and me can go for a date? You look a bit old. I can be your sugar daddy. Huwag niyong gawin yun, baka ma-deport kayo. Pero ilista mo na sa balota, number 2, financial and rights. Okay, nandito na naman tayo sa dealership ng Honda. And pangatlong pag-uusapan natin is quality of life or kalidad ng pamumuhay in Tagalog. Kung ikaw umay ka na sa traffic everyday ng buhay mo, nag-spend ka 2 hours papunta sa work, papunta pabalik, valid reason yan para mag-migrate. Isipin mo na lang yung 2 hours, i-compute mo in 1 year. Ilang oras ng buhay mo nasasayang. Dagdag mo pa yung healthcare. Importante. Kung ang employer mo ngayon is walang support or sponsored healthcare plan para sa trabaho mo, isang emergency lang, lahat ng pinag-ipunan mo wala na. Actually, mas maganda pa nga yung mga benefit sa mga BPO. Kasi sa BPO call center, 200,000 ang covered usually ng healthcare nila, no? Hospital, HMO. Pero kapag nurse ka sa Philippines, good luck na lang kung merong sponsored healthcare yung hospital mo. Pag na-hospital ka, lagot ka. Ang baba pa ng sweldo mo. So, sa ibang bansa, merong free healthcare. Dito naman sa US is usually insurance, no? Maganda yung insurance ng employer ko kasi $100 lang yung binabayad ko monthly. Though, kung meron kang family, pwede yan tumaas ng $300 to $400 kung marami kang dependents. So sabi nila, pangit daw insurance dito sa Amerika, guys. Depende kasi yan sa'yo. Kung tagilid yung health mo, dapat kunin mo magandang insurance. Tulad ko, healthy naman ako. Kung ma-hospital ako ngayon, according sa insurance ko, 10% ng total bill yung babayaran ko. If ever ma-reach ko yung maximum amount ng copay, no? Let's say surgery and everything. Kapag na-reach ko yung limit, everything na succeeding hospitalizations or surgery, libre na, 100%. So, sa mga hindi nakakaalam dyan, maganda rin ang insurance dito sa US, pati healthcare. Pipiliin mo lang talaga yung insurance na kukunin mo. Siyempre, nakadepende pa rin talaga sa health mo. So, about naman sa work, guys, kung ikaw nagtatrabaho ka 5 to 6 times a week, tapos making ends meet ka pa rin, mag-isip-isip ka na, chong. Hindi healthy yan. Baka balang araw singilin ka rin ng katawan mo. Hindi ka habang buhay magtatrabaho. Dapat balance lang tayo. Merong bakasyon, merong trabaho. Kung ikaw puro trabaho ka, tapos kakarampot pa lang disweldo mo,
baka migration ang para sa'yo. So, figure out mo kung ano bang mga priority mo kasi kapag tumanda ka na, medyo nagiging limited na rin yung options mo. Tapos kapag nagka-family ka, mahirap na mag-desisyon. So, isip-isip tayo guys. So, number 3, lista mo na sa balota, quality of life. So, yun nga, yung next natin is aging parents. Pero bago ang lahat, bibiling ko muna to. Mura lang naman. Bili akong 3, breakfast, lunch, dinner. So, ayan guys, M4 competition. Binili ko na. Para wala nang usap-usap. Sabi ko, padala na lang dun sa apartment. So, ayun na nga. Pinalayas na tayo sa BMW. Huwag na raw akong babalik. Next topic natin, aging parents. So, alam ko, sasabihin nyo, tumatanda na yung parents ko. So, ayokong iwanan sila. Dito na lang ako sa Philippines. Kung ganyan mindset mo, hindi kita kokontrahin. Walang magsasabi sa'yo na maling decision yan kasi pwede naman. Tama naman yan, no? But at the same time, I would just like to show you something. A quote from the Bible. Meron tayong Bible sharing. So, tingnan natin tong quote na to. Pero hindi ibig sabihin yan, ililiteral mo na talagang aalis ka para sa sarili mo. Lagay mo na lang sa isip mo na independence does not cancel the respect, the love, and the care that you have for your parents. Gagawin mo to, isipin mo gagawin mo to para din sa kanila. So oo, nakaalis ka nga, pero syempre magigilty ka. Totoo yan, but at the same time, hindi mawawala yung feeling ng guilt. Pero ang pagpursue sa dream mo will not make you a bad person. So sa lahat ng magulang na matino, yung matino lang yung success mo ay success na rin nila. And then yung failure mo, pwede ring mag-translate as their failure. Yung may mga desisyon mo sa buhay na hindi maganda, yung mga pariwarang desisyon, sino ba unang masasaktan? Yung jowa mo ba? Hindi guys, pwedeng mapalitan yan. Unang masasaktan is parents mo. So kung very supportive sila sa decision mo na mag-migrate, for sure sila ang unang magiging masaya para sa'yo. So let's say nag-migrate ka na sa ibang bansa ka na, ang taas na ng income mo, tapos meron ka pang ma-offer na citizenship sa parents mo, pwede mo silang dalhin doon. Hindi ba mas magandang financial freedom yon at mas may benefit pa sa kanila? So number 4, tandaan mo, ilista mo na sa balota, aging parents. And quote of the day, independence does not make you a bad person and does not cancel the love and care that you have for your parents. At eto na nga, para hindi na tumagal pa ang ating video, lastly, isa sa mga reason para mag-migrate is main character. Uy, main character. Ano naman naisip mo, Kuya Jerps? Anong ibig sabihin nun? No? So, meaning yan, ikaw ang bida ng buhay mo. Ikaw ang main character. So, parang sa movie, sa mga series na nakikita natin, merong mga side characters, merong mga alipores, meron ding main character at may mga kalaban. So sa buhay natin, maraming side characters and yung side characters na yan is pwedeng tumulong sa'yo or pwedeng kumontra sa mga pangarap mo sa buhay. But at the same time, wag mo naman iliteral na, ako pala main character ng buhay ko, akong bida sa mundo. Hindi naman ganon. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Ang meaning nun, mag-advocate ka lang para sa sarili mo kasi ikaw ang responsable sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Huwag mong isisi sa iba kung nagkakandaletse-letse buhay mo. Majority dyan is part ng mga desisyon mo sa buhay. So number 5, ilista mo na sa balota. You are the architect of your life. Uy! Architect of your life? Wow, ang lupit mo naman, Kuya Jerps. Ano ibig sabihin nun?
So guys, ibig sabihin yan, ikaw ang gumagawa ng storya sa buhay mo. Mag-share din akong quote galing sa Invictus. Ayan guys, basahin nyo. So literal, na pagkakaintindi ko dyan, na ikaw ang main driver ng buhay mo, ikaw ang main character. So yung mga decision mo sa buhay, majority dyan makaka-affect sa buhay mo. Kaya ayusin mo. Kung may mga bagay na hindi maganda nangyayari, hindi pa tapos, tuloy lang ang buhay. It's a cycle, no? Pwedeng hindi maganda nangyayari sa'yo ngayon, pero sa future, pwede. And also, at the same time, wala namang madali, no? Baka sabihin nyo, Kuya Jerps, avid follower mo ako, lagi ako nanonood ng vlog mo, kaya nag-migrate ako. Bakit ganito? Nagkakandaleche-leche ang buhay ko. Ire-report ko na yung vlog mo, walang kwenta. Guys, wala namang madali, no? Isipin mo na lang na nung pinanganak ako sa Pilipinas at sabihin natin okay yung parents mo, provided na yung education, provided na yung bahay mo, kakain ka na lang at maglalaro at mag-aaral. So pag nag-ibang bansa ka, guys, ikaw yung pinakauna na magpupunla ng lahi nyo o ikaw ang progenitor, kaya magsisimula ka sa baba at mahirap yun. Kaya nga tayo may tinatawag na period of adjustment, no? Pwedeng abutin niya ng 2, 3, 4, 5 years yung pag-a-adjust. Kasi maninibago ka sa culture, sa pag-i-English, di mo feel. Tapos yung mga kaibigan mo, maghahanap ka ng bagong kaibigan and hobbies para hindi ka mabore. So ayun lang, wala namang madali sa buhay na to, no? Lahat tayo may pinagdadaanan. Though, ang sarap lang din na isipin na 100 to 200 years from now, may meeting daw yung family nyo, mga kaapu-apuan mo, tapos may magsasabi, Lola, tita, paano ba tayo napunta dito sa States? No? English yan. Tapos magsasabihin, kasi yung lola mo o yung lola ng lola mo nanood ng vlog ni Kuya Jerps. Meron daw doon title or video na Signs ng Universe kaya mag-migrate. Ayun, sinunod niya. Kaya nandito na tayo ngayon. So, ayun lang. Thank you Kuya Jerps dahil sa'yo, nag-migrate na kami. Kaya ifa-follow and subscribe na kami sa video mo. And ayun lang guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, gawin nyo lang yung mga pinagsasabi ko. Like, follow, and subscribe. And ako'y matutulog na dahil may pasok pa mamaya. See you on my next video.